buhay ng bawat isa. Annyeong! It's a privilege po para po makapunta po dito sa DIL Chupay. And sige po, kamusta po ang buhay ng bawat isa? Mas mabuti po kaysa dati. Be excited po and be blessed. And po, makipagbukas po kayo sa akin sa Book of Colossians 3:13. Sabi po rito, bear with each other and forgive one another if you have grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. The Lord already blesses His words. Tayo po yung manalangin. Yes, Lord, Lord the Father, to the Son, and the Holy Spirit, Lord, maraming salamat po sa kalakasan o Lord God na ginawid mo po sa bawat isa, Lord. Lord, patuloy mo po kami pakilinisan o Lord God. And Lord, ikaw po ang patuloy, Lord God, na sumama, Lord God, sa amin ngayon, Lord God. And Lord, ibaba mo lamang po ako at tanging glory mo lamang po ang makita sa akin ngayong gabi. This is all I ask and pray, and this is my prayer, amen. And po, basahin ko po muli. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And ang title po natin ngayong gabi is Release Forgiveness and Receive God's Exceptional Love. So I have a question po. Kapag po ba nakaka-encounter tayo ng mga misunderstanding, ano po yung unang pumapasok or ano yung response natin sa sitwasyon na yun? Siguro po nung mga bata-bata tayo, ang gusto natin, di ba kapag inaway tayo, kung ano yung ginawa sa atin, yun yung gawin natin. And habang tumatanda, parang mas nagiging tahimik na lang tayo, tapos wish-wish na lang sa karma. And yung iba naman po, kinakalimutan na lang, pero pag dumating ulit po sa point na yun, parang hindi nila makalimutan. Parang binabalik-balikan. So, sa akin naman po, short testimony lang, nung mga bata-bata ko, ganun ako, experience lahat. Pero nung tumanda na, and merong isang point sa buhay ko na talagang nagtanim ako ng galit. And yung forgiveness, hindi ko po talaga siya nabigay. And it took me years para magbigay talaga. And so, ang forgiveness po, it is an act of love, grace, and mercy. And ito po ay isang desisyon na hindi ka magtatanim ng galit po against someone, ano man po yung nagawa ng taong yun sa'yo. And itong ano po yun, nung nasa sitwasyon po ako na yun, pinagpipray ko sa Lord kung, Lord, paano ba patawarin tong tao na to? Lord, help me. Kasi pinagpipray ko din na, syempre naging bato yung puso ko, ayokong basta pinagpipray ko na lang na bigyan niya ako ng puso na kayang patawarin and unawain yung sitwasyon na yun. And yun po, paano po ba i-release yung forgiveness? Una po, acknowledge po your feelings and forgive yourself. Sabi nga sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. So yun nga po, naging bato talaga, and with the help of God po, pinag-pray ko talaga, and binigyan niya ako ng ways na parang na-realize ko na, kailangan kong yung sarili kong yung patawarin ko bago ko ibigay sa iba. Kasi we can really forgive someone kung tayo mismo is hindi pa makalaya sa sitwasyon na yun. And yung pangalawa po, let go and forgive. Let go sa past na yun and forgive mo na yung taong yun. Kasi sabi po sa ating text verse na, forgive as the Lord forgave you. Tiniklaim ko na po kasi nung naanak ako ng Diyos, but hindi nagme-mirror. So, pero ngayon, kiniklaim ko na anak ako ng Diyos. Kaya, kung ano yung pinaranas ng Lord sa akin, yun yung paparanas ko sa iba. Kasi po, yung forgiveness, it is a call for obedience po. And sabi sa 1 John 2:9 po, he that said he's in the light and hates his brothers is in darkness even until now. So, kung kiniklaim po natin na anak na tayo ng Diyos, dapat kung ano talaga yung ginagawa ng Lord sa atin, yun din yung ipakita natin sa iba. And pangatlo po, let God. And nasabi ko nga po kanina, di ba, parang mga bata-bata tayo, nag-take tayo ng revenge. Pero ngayong na kay Lord na tayo, dapat
huwag ka tayong mag-take ng revenge. Kasi sabi sa Romans 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. So, ang Diyos na yung bahala. And though yung forgiveness po, hindi po siya madaling ibigay, but then with the grace of God, we can give that to that person. And paano nga ba po malalaman na yung forgiveness po is na-release mo na? Una po, yung na-receive ko is healing. Ang gaan-gaan na po talaga sa pakiramdam. And sabi ni Robert Muller, to forgive is the highest and most beautiful form of love. In return, you will receive untold happiness and peace. And dun sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rules in your life. Yun po. And yung pangalawa po, closure and restoration of relationship. Closure po sa past mo na kapag babalikan mo, hindi na puro puot, galit, but then yung blessing na nakuha mo dun or yung realizations na nakuha mo sa sitwasyon na yun. And yung restoration of relationship po sa taong may nakagawa sa'yo, hindi man po siya may babalik totally na gaya ng dati, pero yung respect na nawala sa taong yun is paunti-unting bumabalik. And yung relasyon mo din sa Lord, kasi nag-disobey ka kasi hindi mo release yung forgiveness, so medyo napalayo ka sa Lord. And sabi sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. And yung pangatlo po, malayang-malaya na po tayong maglingkod sa Lord. Wala na po tayong strongholds na hihila po para lumayo pa tayo sa Lord. Kasi sabi sa kanyang salita sa Ephesians 6:7, serve wholeheartedly as if you were serving Lord, not people. And bilang pagtatapos po, forgiveness po is hindi lang po siya regalong may bibigay mo sa tao, but then it is a gift na may bibigay mo sa sarili mo. Kasi nga nasabi ko kanina, yung marireceive mo is peace and healing from that situation. And ano po, and just to forgive po kasi hindi dahil deserve ng taong yun, but then deserve mo po talaga. And sabi nga may quotation na akong nabasa, sabi doon, to forgive is to set the prisoner free and discover that prisoner was you. Kasi nakulong po tayo but then the Lord pinalaya tayo. And binigyan niya po tayo ng bagong puso, sabi sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. And ayun lang po, recent short testimony po, di ba na-share ko na nagtanim ako ng galit for that person and it took me years and ngayong year ko lang siya totally napatawad. And ayun, thankful ako sa Lord kasi pinaunawa niya sa akin yung sitwasyon na yun and tinulungan niya ako. And ayun po, tayo po ay mag-closing po. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord God, salamat po sa iyong salita, O Lord God, na napakinggan namin ngayon, O Lord God, sa hagit dito. And Lord, salamat po sa kalakasan, O Lord God, na tinawag mo. And Lord, ikaw po ang patuloy, O Lord God, na mag-bless sa buhay ng bawat isa. And Lord, this is all I ask and pray, in this name I pray, amen.